Hi, kamusta? Saan ni Shaina kay Ana pagdating sa nakareserve nilang table? Binigyan niya to ng beso-beso at niyaka pagkatapos. Okay naman, ganda-ganda mo pa rin. Saan nito at napangiti siya. Ikaw Red, blooming na blooming, are you in love? Biro ni Shaina dito at tumawa yon. Ana is a typical girl, simple yet beautiful. Halata rin sa kilos at pananamit na hindi siya mahilig sa mga sosyalan. Yung tipong umaattend kasi kailangan. Heist, wala sa bokabularyo ang ma-in love die. May 3 akong kapatid na pinapaaral. Nakatawang pahayag ni Ana at napatanggi siya dito. Talaga, kaya pala pinagtsatsagan niyang kasangitan ni Ezekiel Eduardo. Really, I'm so proud of you. Tura ni Shaina at napailing na napatawa iyon. Anong year na mga kapatid mo? Dagdag niyang tanong dito. Yung sunod sa akin graduating na, kumukuha ng R-key. Yung sumunod, patapos pa lang ng senior high at yung bunso namin, magtatapos ng elementary. Pagkakwento ni Ana, tumango-tango siya. Sa estado ng buhay nila noon ng pamilya, tiyak ganun din ang role niya pag may mga kapatid siya. Ang hirap magpaaral? Pasimpleng reklamo ni Ana sabay hagod sa buhok nito. Naintindihan na siya inato dahil bukod sa tuition, problema pa ang baon. Ang mama at papa niyo? Di niya napigilang itanong. Sumenya si Ana na patay na ang mga to. 2 years ago pa, sad ni Ana. Oh, I'm sorry. Turan niya at tumango-tango iyon. Pareho pala silang wala ng mga magulang. Maya-maya ay tumunog ang cellphone nito kaya tag-excuse siya para sagutin yon. Bakit wala pa? Anong oras na? Dinig niyang sermon ni Ana. Sa paraan ng pakipag-usap nito, kapatid ang kausap. Tawagan mo, sabihin mo umuwi na. Model. Mag-aral siyang mabuti ka mo. Pinagsasabihan ni Ana ang kapatid at medyo nalayo ang tingin. Baka sabihin nakikimarites siya sa kausap nito. Kailan? Hay nako, wala pang sahod niyan. Makiusap ka muna sa registrar. Abaridong saad ni Ana sa kausap. Napaplos pa sa mukha at naitakip ang kamay sa bibig. Okay, sige. Gagawa natin ang paraan. Basta sabihin mo mag-review siya ng maigi. Bye muna ha. Nasa labas ako, ingat kayo dyan. Narinig niyang pahayag ito sa kausap. Nang matapos yun, napabuntong hiningang humarap sa kanya at ginitian niya ito. May exam pala, nalimutan ko. Saad niya habang tinatawanan ng sarili sabay ng pagtingin sa orasan ng kanyang bisig. Tagal naman ni Sir. Pahayag ni Ana. Pagkatapos tumingani nga sa paligid. Mag-8 na nga at wala pa ito. Nagkwentuhan pa sila ng ilang sandali bago nagsidatingan ng mga pagkain. Seafood soup ang unang dumating at bigla sa siya na-excite sa pagkatakam. Sa tagal ni Ezekiel parang di na nito mahihintay, ngunit narinig na yata siya nito. Pagbukas ang pintuan sa VIP, nilawa si Ezekiel. Napangiti siya sa timing nito ngunit bigla naghaang pagkakangiti na makita ang kasunod nitong pumasok sa pinto. Kapwa naka-jeans ang dalawa na tinernohan ng polo shirt pang itaas. Si Kiel nakaputi samantalang naka-black si Clyden. They are both good-looking and recreate ng konting sulyapan at kurutan mula sa nagkakababaihan. Walang pakiang mga yon, kaya dumiretso sa kanilang kinaupuan. Hi girls, matagal na kayo dito? Pasensya na, may kinausap lang kami saglit kanina. Bati ni Ezekiel sa kanila. Ngumiti lang sila, pareho ni Ana dito. Ang kinawindang na siya ina lumapit sa kanya si Clayden. Walang kaabog-abog siyang binigyan ng halik sa labi. Hi sweetie, been looking at you at the convention room. Saad ni Clyden na tila mo walang nangyari. Ginagapan nito ang kanyang palad na makaupo sa kanyang tabi. Umalis na ako kanina. Nanlalagkit na kasi ako eh. Stammer na siya inang pahayag. Nakuha naman niya agad ang ibig sabihin nito na kailangan nilang magpanggap na okay bilang mag-asawa sa mga kaharap. That's what I thought, sweetie. Pahayag ni Clyden at ginitian niya to ng alanganin. Oh, okay. We understand that you are in love with each other. Pero kailangan natin kumain at baka lumamig ang ating pagkain. Pahayag ni Ezekiel sa sweetness nilang dalawa. Nagkatinginan sila ni Clyden, ngunit kapwa nagbigay ng ngiti sa mga kaharap pagkatapos. How about visiting the farm tomorrow? Weekend naman bukas. I guess walang seminar? Suggestion ni Ezekiel sa kanila. Ang alam ni Shaina may malaking farm na pagmamayari ng mga Eduardo dito sa Davao. Sure, what do you think, sweetheart? Excited pang pahayag ni Clyden habang nakangiti, tumingin sa kanya. Nabigla si Shaina ngunit agad ding tumango. Of course! Pahayag niya at ayun na nga, bigla na lang naging settled ang lahat. Kahit papano na-enjoy niyang napakasarap na dinner dahil favorite niya ang mga pagkain. Clyden also put some food on her plate. Wala siyang magawa kundi ngumiti at magpasalamat.
Pagkatapos ng dinner, sabay-sabay din silang lumabas sa VIP resto. Nakaakbay pa si Clyden sa kanya habang naglalakad sa pasino. Pagdating sa main lobby ng hotel, doon na nakapaan naman ang lahat. Ngunit bago ba magkanya-kanya, nilapitan na Shaina si Ana at tinanong sa nag-aaral ng kanyang mga kapatid. Natawa si Ana nang tanongin niya to, ngunit sinabi rin pagkatapos. Una nagpaalam si Kiel at Ana, since sa loob lang naman ng hotel ang kanyang room. Magkahawa kamay pa sila ni Clyden habang nakangiti, kumakaway sa dalawa. Nang mawala ang mga ito sa kanilang paningin, agad bumitaw si Shaina at bahagyang lumayo dito. Wala naman na ang kanilang mga kasama at di na nila kailangan pang magpanggap. I'm going to my room now. Formal niyang pahayag dito. Nagulat naman si Clyden sa biglaang pagbitaw ng kamay niya at paglayo niya dito. Tinignan niya to ng mariin. Still, she has the most innocent and charming face but cold heart. Her action was guarded and controlled samantalang nag-i-spark ang mga mata niya ngunit agad ding namamatay. I will walk you there. Tura niya dito. No need. Malapit lang naman I can manage. Thank you. Mabilis pang tanggi ni Shaina dito. Shaina was always sweet and calm. Bakit napaka-aloof nito sa kanya ngayon? Tumango si Clyden dito at sumenyas para mauna ang asawa sa daanan. Nagbaw naman si Shaina bago walang linggong tumalikod. Umakit to sa hagdanan at doon ang room nito sa first floor. Nakasunod si Clyden since his room is just one door away sa room ng dalaga. Dinig na dinig niya ang sweet na boses nito nang sumagot sa kanyang mobile phone. Hi there! Masiglang bati nito sa kausap. Yeah, I'm done. Thank you for your concern. How's your day? Good. Good. I'm going back to my room na. Okay, have a good rest. Take care. Bye! Pagkatapos makipag-usap, siyang paghinto ni Shaina sa tapat ng kanyang hotel room. Binuksan yon at pumasok, halatang nagulat na makita si Clyden sa di kalayuan. Good night! Wika niya kay Clyden at kaming binigyan ng ngiti at sinara ang inookupahang kwarto. Pagsarado ng pinto, napapikit si Shaina na napasandal sa likod ng pinto. Parang napagod siya ng todo sa pagkontrol sa sarili the whole time they were together. Mahirap namang pinipigilan niyang tingnan at titigan ng asawa. Ang halos igapos ang sarili sa isip upang di mawala habang nakahawak si Clyden sa kanyang mga kamay. Ang hirap naman na yung taong mahal mo, sobrang napakalapit ngunit feeling mo milya-milya ang layo ninyo. Mas lalo na siya inang diniinan ng pagkakapikit. Ang bigat ng kanyang dibdib kaya kailangan niyang i-release. Pagkatapos sa ilang sandali, hinagilap niya ang kanyang bag at nilabas ang sleeping pills. She have to do something or else she will burst again in tears. Pagising na siya kinabukasan, agad niyang kinontak si Carla. Nakalimutan niya kagabi dahil sa hindi niya inaasahang mga pangyayari. Good morning, parang Sabado ngayon, Marsa. Bakit ang aga mong tumawag? Hihikab-hikab na tura ni Carla. Sorry Mare, pero kailangan ko ng tulong mo Paghingi ni Shaina nang paumanhin dito. Ay, bakit Mars? Nasaan ka? Nakidnap ka pa? Bigla ay nawala ang antok ni Carla at nag-alala. Hindi, ikaw talaga. Sino mangidap sa akin wala naman akong pera. Biro niyang pahayag dito. Malay mo nalaman nilang jowa mo isang pinakamayaman at pinakagwapong tao sa bansa. Kulit ni Carla at napahalakak si Shaina dito. Ay, baka kahit 1,000, hindi yun magbibigay ng ransom. Baka sabihin niya wag na lang ako ibalik. Biro niya at laking pagprotesta ang natama kay Carla. Grabe ka kay sir. Paghiwalayin mo yon, sasaluhin ko talaga. Birong pagbabanta ni Carla kung kaya di na siya napigilan ng pagtawa. Anyway, baka naman makapunta ka sa school, Mars. Seryoso niyang pahayag pagkatapos. Napakunot ang noo ni Carla sa kabila. Para saan? Naguguluhang turan ni Carla kung kit in-explain niya dito. Okay, sige Mars. Saan ito pagkatapos? Thank you, Mars. Sobrang pasasalamat ni Shaina sa kaibigan. Don't mention it, ikaw pa ba? Saan ni Carla at ginitian niya ito. Maya-maya pa, nagpaaram na siya sa kaibigan para maligo at magbihis. Pagkaligo, hindi na siya nag-aksayang mag-blower ng buhok. Nagpalit lamang siya ng damit saka bumaba para kumain ng agahan sa resto. Mas gusto niyang doon kumain kaysa nagpa-deliver sa kanyang room. Ma'am, may reservation po kayo sa VIP, punta na lang po kayo doon. Saad ng waiter na sumalubong sa kanya. Sa isiping sina Ezekiel ang naroon, hindi si Shaina nag-atabiling pumasok sa VIP. Umupo sa table na sinabi ng waiter at umupo. Ngunit wala pang ilang minuto na upo sa harap niya si Clyden. Good morning! Nakangiting tura nito.
Bagong ligong lalaki, humahalimuyak ang scent ng ginamot na sabon at ang napakabangong kolon nito. Naka-jeans to at plain black t-shirt. Parang simple at gwapong mamamayan lang to. Hi! Tipid na siya inang bati dito. Sinulyapan niya ng kaunti yon at pagkatapos binaling sa menyong pansin. He is too handsome at baka maiglo na naman ang paningin na dito. What do you want for breakfast? Maya-maya tanong ni Clyden. Mushroom macaroni soup and fresh vegetable salad na lang sa akin. Wika ni Shaina habang pinipigilan ang sariling tumingin dito. Maya-maya lang sumenya sa waiter at pagkatapos sinabi ng kanilang order. Habang naghihintay sa pagkain, nagkunwari siyang busy sa kanyang cellphone. Di niya kasi alam anong gagawin sa harapan nito. Pag-scroll pa lang niya, biglang kinuha na ni Clyden yon. Kailan ka pa nag-cellphone habang nasa hapag? Saad nito habang nakatingin sa kanya na mariin. Give me back my cellphone, saad niya. Why? Let me see my face here. Tura ni Clyden at nagsimulang mag-scroll sa kanyang cellphone. Di pa na siya napapalitan ng kanyang wallpaper, kung kaya't napahawak siya sa kanyang mukha nang nababas ang mukha nito. I am too busy these days. I cannot even clean my phone. Pasimple niyang pahayag habang nilagay sa bibig ang mga daliri, kinagat ang tip ng mga yon. Her phone is full of Clyden's face at sukol na sukol siya nito. Tumangot-tango pa ang lalaki kasabay na nakakalokang pangiti. Pahablot ni siya inang binawi ang cellphone para itago ang pamumula ng mukha. Good morning, lovebirds. Mula sa pinto ng VIP resto, pumasok si Ezekiel, kasunod si Ana. Biglang umayo si Shaina at automatic na nagbigay ng magandang ngiti sa mga ito. Agad namang hinagilap ni Clyden ang kanyang palad na nakapatong sa kanyang kandungan sa ilalim ng lamesa. Tinignan niya to ngulit kuminda to na nakakaloko sa kanya. Our ride's going to the farm. We'll be here in 30 minutes. Are you ready? Nakangiting tura ni Ezekiel at mistulang kambal ang mga ulo nila na tumango dito. Yes bro, kumain na kayo? Wika ni Clyden dito. Si Shaina naman kinawayan si Ana at gumidito sa kanya. Coffee lang bro, nagpahanda ako ng brunch natin sa farm. Saan ni Ezekiel? Oh, okay. Why not join us here at the table? Wika ni Clyden na inuusog ang upuan, papalapit kay Shaina. Maagap namang nagdagdag ng 2 upuan ng waiter sa kanilang mesa at pagkatapos nagkwentuhan ng lahat habang nag-aagahan. Pagkatapos kumain at magkape, pumunta saglit sa Shaina sa kanyang kwarto upang magbihis. Simpleng white shirt at jeans ang sinuot na pinaresa ng brown leather boots. Pagkatapos sinukbit ang sling bag sa kalumabas. Naratnan niya sa entrance ang 2 lalaking hindi maitagong paghanga sa kanyang simple pero eleganteng aura. She's fresh and her new getup is very appealing to the eyes. Nasaan na si Ana? Kunwari hanap ni Shaina sa kasamang babae. Nakatitig sa kanya ang 2 lalaki at hindi siya komportable. Nandito lang kanina, nasaan na ba yun? Agad natauhan si Ezekiel at di hinanap nga ang kanyang sekretary. Nandito po ako, sorry. Naghalap lang po ng Gcash station. Humahangos na pahayag ni Ana lalo na sa nagsusupladong boss. Why are you so distracted? Kung san-san ka nagsususuot? Pasapladong pahayag ni Ezekiel dito. Sorry sir kasi yung mga kapatid ko. Whatever. Kung oras ang trabaho, trabaho. Inis na tura ni Ezekiel at yumuko na lamang si Ana para mag-sorry. Naawa naman sa Shaina sa dalaga kung kaya pasimple niyang nilapitan to at tinawakan ng kamay ni Ana. Nakahanap ka? Simpleng tanong niya. Ngunit tumingin sa kanya si Ana at umiling habang may pag-aalala sa mukha. Give me your number. Tura niya rito at gulat na patingin si Ana dito. May Gcash ka? Ngilitian lamang niya to. Okay sige kahit 1K lang. Wala palang baon yung pangalawa namin eh. May dadaluhang inter-high conference. Si Ana na pasimpleng binigay ang kanyang number. Pagkaabot niya ng kanyang numero ay siyang pagtawag sa kanila ni Ezekiel para lumulan na sa sasakyan. 2 owner type jeep ang nakabalandra sa harap ng hotel kaya walang choice si Shaina kundi sama si Clyden sa isa. Pero bago pa umandar ang sasakyan, nagtipa siya sa kanyang phone para mag-transfer ng funds sa number ni Ana. Pagkakuha ng notification ni Ana, biglang napalingon to kay Shaina. Sumobra yata ng 0 ang bigay nito sa kanya. Shaina, sandali! Tawag niya rito. Get inside the car, mamaya ka na makipagchismisan. Pasapladong pahayag ni Ezekiel kaya't natigil siya sa paglapit dito. Tiningnan niya na lang sa Shaina na nagbigay ng thumbs up at kindat bago lumulan sa owner kasunod ng kanyang asawa. Sa Shaina, siniksik ang sarili sa kabilang side ng jeep. Wala siyang balak kausapin si Clyden kahit sa labas lang ng bintana siya nakatingin.
Simula na magalit to sa kanya at malaman na going strong na ulit sila ni Samantha, di niya na alam paano niya i-approach to. Baka magka-stiff neck ka niyan. Maganda raw ang view dito sa kabila. Di naglaon ay pahayag ni Clyden. Lihim pa si Shainang natawa sa sarili dahil ang asawang kanyang nasa isip. Sinulya pa niya to at nagbigay lang ng isang simpleng ngiti. You look great, wika ni Clyden. Salamat. Maikling wika ni Shaina na hindi man lang nag-aksaya ng panahon para tingnan to. Narinig niyang tumawa yon, ngunit desidido siyang hindi niya lilinganin to. Masakit na nga rin ang leeg niya pero pinangatawanan niya ang kanyang desisyon. Manong, pakinto naman sa tabi. Maya-maya'y utos ni Clyden sa kanilang driver kaya't bigla na lang siyang lumingon dito. Bakit? Agad niyang turan dito na lalo pang inihinto ng driver ang sasakyan sa tabi. Nasa kalagitnaan man din sila ng malawak na maisan. Palit tayo ng upuan. Mukhang napakaganda ng tanawin dyan sa bintana mo. Nakangising tura ni Clyden at muntik na tong mulagatan. Parang bata lang. Sa gitna pa man din ng maisan at ni isang bahay walang nadaraanan. Bumaba si Clyden pagkatapos binuksan ang pintuan kung saan siya nakaupo kahit wala sa Shainang nagawa kundi umusod papunta sa dati nitong kinauupuan. There you go. Maganda nga talaga dito. Bakit ikaw kahit saan ka nakatingin parang ang ganda-ganda ng view? Si Clyden pagkaraan ng ilang sandali at kulang lamang ay ismera na Shaina ito. Bakit biglang naging madaldal si Clyden samantalang di naman masyadong masalita ito? Baka may sira ang mata mo. Di niya napigilang turan dito at tumawa iyon. You're right, kailangan ko na talagang magpakita sa ophthalmologist. Nakatawang pahayag ni Clyden at napatango na lamang sa Shaina habang nakatingin sa labas. Can you look at me? Maya-maya'y turan ni Clyden. Natigilan si Shaina ngunit nagkunwari siyang hindi niya narinig ito. Napailing yon ngunit bigla siyang hindi makagalaw nang hagilapin ito ang kanyang mga kamay at pinaglaruan ang kanyang mga daliri. Bigla siyang pinagpawisan ng malapot kahit napakalakas ng aircon sa kanilang sinasakyan. Para din siyang nasusuffocate at gusto niyang makalanghap ng hangin. Manong, malayo pa ba tayo? Sa halip, tanong na Shaina na may driver. Malapit na ma'am, papasok na po tayo sa villa. Tura ng driver kung kaya't medyo nakahinga siya na maluwag. Praying na sana makarating na sila sa kanilang destinasyon. Narinig naman ata agad ng Panginoon ang kanyang dasal at wala pang ilang minuto, huminto na sa harap na napakagandang mansyon ang kanilang sasakyan. Agad niyang binuksan ang malapit sa kanyang pintuan. Walang sabi-sabing binawi ang kamay sa binata at bumaba. Sakto naman bumaba si Ana sa kabilang sasakyan, halos magtatalon na lumapit sa kanya.